ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Sa sobrang desperada po ni Claire Castro at sa hirap niya kung paano niya po malulusutan itong mga korupsyon na nangyayari po sa gobyerno ni Marcos Jr., kung paano niya mapaganda ang imahe ng kanyang among ngiwi, abay gumawa po ng mga imbento laban po kay Vice President Sara. Mantakin mo, inaako sa kanya po si Vice President Sara sa mga ghost project na yan po ay gawain ng kanyang amo na si Bongbong Marcos. Nandyan po yung mga flood control project na mga ghost project. At syempre, hindi lang po yan sa mga flood control project, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno po. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Good morning. Yung sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Alam mo, fake news din ito mga kababayan natin. Dahil nangyari po sa pamumuno ni Vice President Sara yung pinakamaraming improvement at pagbabago po sa Department of Education. Alam yan ng lahat ng mga teachers po. Alam nila yan. Kaya nga hanggang ngayon, napakalakas pa rin po ni Vice President Sara sa mga teachers. Mantakin mo nung nag-exit po si Vice President Sara bilang secretary ng Department of Education, maraming teachers po yung nagsiiyakan ng hihinayang dahil ngayon lang din nila nararamdaman sa isang DepEd secretary na sila po ay binigyan ng halaga. Mantakin mo, mayroon silang 1-month vacation. Dan pa lang na hindi sila pwedeng disturbuhin ng kanilang mga principal. Hindi sila pwedeng magtrabaho. Bakasyon talaga. Tinanggal sa mga trabaho ng teachers yung trabaho ng mga staff. So, ibig sabihin, yung hindi na parte ng trabaho ng pagtuturo ay hindi na pinapatrabaho sa kanila. So, kailangan mag-hire ng para sa trabaho na yan, yung mga staff na yan. Alam niyo ba yun, Claire Castro? No? Na kung hindi lang nila siniraan si Vice President Sara, hindi lang iniipit yung budget ng Department of Education, sana tuloy-tuloy pa rin ngayon yung pag-aasenso at paggaganda ng ating educational system. Tingnan mo ngayon si Angara, walang nangyayaring maganda at involved pa sa napakalaking corruption. Hindi lang talaga binigyan ng pagkakataon dahil yun nga, no? Alam na nila na yung magiging presidente sa 2028 si Vice President Sara. At dahil gumaganda yung record niya, nang gumaganda, sinira na nila. Iniipit na yung budget. So hindi kaya ni Vice President Sara na madamay sa kanilang ginagawang pamumulitika at panggigipit mismo ang Department of Education. Kaya ito, fake news ito mga kabayan natin. Inspirada na talaga si Claire Castro. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, Alam mo, ghost student, ghost voucher, sige, tuloy mo. ghost food packs, Sige. ghost laptops, Sige, tuloy mo. ghost school materials. Tuloy mo. Lahat ng multong ito Mm. ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Mm. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd.
No? Alam niyo mga kababayan po natin, sa sobrang desperado po nila na ipa-impeach si VP Sara, kasuhan si VP Sara. Alam mo yung sinasabi niya ng mga gus-gus-gus na ito, bakit hindi nila ginamit para mapa-impeach si Vice President Sara o kasuhan si Vice President Sara kung siya po ay may involvement dito? May direct involvement sa mga sinasabi niyang gus-gus-gus na ito. 'Di ba? Bakit hindi nila ginamit yan kay Vice President Sara? O bakit si Claire Castro lang yung nagsasalita niyan? Eh, magigil na gigil kayo. Eh, sinabi nga ngayon ng Inyope na wala sila nakikitang bagong ebidensya sa reklamong impeachment against kay Vice President Sara. Eh, ganun pala Claire Castro eh. So, bakit hindi mo gamitin yan? Baka magkaroon kayo ng bagong ebidensya against kay Vice President Sara. Kasi kung Ghost Project ang pag-uusapan, abay, nasa flood control project, yung napakaraming Ghost Project. At yan talaga napatunayan. Dahil lumabas pa nga yung mga Marines para magpapatunay sa mga Ghost Project na ito na sila yung mga bagman na nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa Malacanang, sa bahay ni Martin at sa bahay di umano ng mga kongresista. Nako po, Claire Castro. Parang nag-bounce back na naman kay Claire Castro ang kanyang sinasabi, mga kababayan po natin. Okay, dahil sa usaping bounce back, ito po mga kababayan natin. Mukhang nag-bounce back din kay Ping Lacson ang kanyang sinasabing kasinungalingan. Dahil sinasabi niya, paano ganito kalaki yung dinideliver nila? Parang mali. Hindi niya naintindihan mga kababayan na yung corruption na nangyayari ay hindi lang sa flood control project or sa DPWH. Halos lahat na ahensya ng gobyerno ay pinagnanakawan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kinukupitan nila nung sila pa yung may hawak sa kaba ng bayan. Di ba sinabi ni VP Sara yan? Dalawa lang yung may control sa budget ng Pilipinas. Martin Romualdez at di umano'y si Saldico. So kung nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera, mas malaki kaysa sinasabing ninakaw sa flood control project, galing yon sa ibang ahensya ng gobyerno. Ito, pakinggan natin si Atty. Balicod. Ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung Di ba? Napakatalino talaga ni Atty. Balicod. Ang bilis po nag-bounce back. Ang bilis na ibalik, na ipasa ang bola dito po kay Ping Lacson. Mantakin mo ha, hindi niya naisip na lahat na ahensya ng gobyerno ay may corruption. O dito siya nadali ngayon. Diba? At yung may hawak ng kaba ng bayan ay si Martin Romualdez at si Saldico. Diba? Kaya nga gusto nilang lagyan ng insertion yung Department of Education nung time na yun. Pero hindi pumayag si Vice President Sara. Lahat ng ahensya ng gobyerno, sinasalpakan nila eh. Diba? Tapos may mga parking pa sila sa mga distrito. mga irrigation projects, kasi ang pinupuntahan niya yung flood control eh. Yun nga. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Yun. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente, no? Grabe no. Pati sa customs. Kinukuha. So maraming pwedeng panggalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico, no? Eh hindi naman yun galing sa flood control. Wow. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion eh, ang flood control fund, 1.3 trillion. Eh kung makita nyo yung sa PDAF scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery.
Grabe no, talagang paldo talaga mga kababayan po natin. Ang lalaking pera po na dinideliver nila. So, sobra talaga, sobrang yumaman po sila. Sobra talagang kinita nila sa kaba ng bayan. Kaya nakakahiya po sa mga mambabatas na ito. Nakakahiya po sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera na ito. So, ito yung mga todo deny. Sana makonsensya kayo. Sana bangungutin kayo sa inyong pagtulog, no? At sinasabi nyong hindi totoo yan. Napakadali lang. Kasuhan nyo po yung mga Marines para magkaalaman. Kasi yan naman po yung hamon ng mga Marines. Kasuhan nyo kami kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon namin sa inyo. Dahil kami ay nagdi-deliver ng pera sa inyong mga bahay. Diba, sabi nga ni Atty. Baligot, I am a lawyer and litigator for 26 years. Mantakin mo ha. Ang tagal niya na po na naging abogado. Sabi niya nga, hindi niya basta-basta na gagawin ito. Hindi niya basta-basta natutulungan itong mga dating Marines kung wala po siyang nakitang patunay. Sabi niya nga, gumagawa siya ng kanyang sariling homework. Gumawa siya mismo ng kanyang sariling research para hindi lang siya magbabase doon sa mga affidavit ng mga sundalo, kundi siya mismo ay may hawak na katotohanan. Diba? O ngayon, dito sa mga kaso-kaso, kaya nitong sinasabi ni Trillanes na kakasuhan niya, si Atty. Baligod, si Mike Defensor, kakasuhan niya yung mga sundalo, ito, sabi nila, hindi naman kami tatakbo, hindi niya kami kailangang habulin. Hintayin namin yung isasampa niyang kaso. At hindi lang po itong si Atty. Baligod yung sumagot dito kay Trillanes. Alam nyo, kahit po itong si Congressman Mike Defensor, ito, Reaction niyo tungkol po doon sa sinabi ni Trillanes kasi po sa paglantad ng 18 na ex-marine kahapon ay kasama po kayo doon sa binabanggit niya na kakasuhan po niya. Well, una sa lahat, wala akong problemang harapin yung binabanggit niyang kaso. Pero mas importante dito, harapin niya yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo yung nagsabi na sila ang nagdala ng pera. At katunayan, bago pa man lumabas, sila mismo gusto nilang makaharap at magsalita tungkol dito sa isyong to. Napakaganda nito dahil malalaman natin ang katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga nangyari doon sa ICC, ano talaga yung naging partisipasyon ng mga sundalo, at maging isa ito Trillanes. Dahil yung nabanggit nga doon sa affidavit, sila mismo yung ng pera. Sila mismo yung nagpapalit ng pera. Ayan, Trillanes, di ba? Yung sinasabi niyang kakasuhan, ayan. Hindi natatakot po si Congressman Mike Defensor at handa po siyang haharapin. So, dito magkakalaman kasi kung may dapat tayong papaniwalaan, mas maniniwala tayo dito sa Marines kaysa dito kay Trillanes na walang ibang alam kundi puro imbento at kasinungalingan. So, yan lang po muna ang ating update mga kabayan natin at huwag kalimutan mag-like and share po. And syempre, para lagi kayong updated, i-bill all natin. Salamat po.